where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. For from him, and through him, and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Tanggapin nating lahat ang walang hanggang biyaya o pagmamagandang loob sa kakaligtasan at buhay na walang hanggan, na walang nagkaloob at walang makapagdudulot sa lahat at bawat isa sa atin, kundi itong si Kristo Jesus, na siyang makapangyarihan sa lahat na Panginoong Diyos Anak na nagkatawang tao, at doon sa kanyang ganap na pagkatao ay pinanungkulan niya ang kanyang gawain bilang siya ang lahat sa lahat, upang sa gayon kapag ang sinuman ay lubusan, tuwiran agad at tuluyan na sumampalataya, umasa at umibig sa Kanya, ay hindi na mapahamak, kundi ito ng Panginoong Hesukristong ito ang siya nilang maging kaligtasan, buhay na walang hanggan, at kaluwalhatian magpakailanman. Ang ating pag-aaralan ngayon na sama-sama sa banal na kasulatan ay ang pamagat, si Jesus ang Mesiyas. Si Jesus ang Mesiyas. At sapagkat yung Mesiyas ay salitang Hebreo na ibig sabihin sa English, Christ. Karaniwan na transliterated sa Pilipino na Kristo. Kaya, obra rin yung ating pamagat ay si Jesus ang Kristo. At maraming mga talata sa banal na kasulatan na panununtunan natin sa pag-aaral na ito. At nais kong kumuha kayong muli ng inyong masusulatan at panulat para yung mga pangunahing mga talata sa banal na kasulatan na ating panununtunan ay maitala ninyo. Ang una ay sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, at doon sa 16 na talata. Matthew chapter 16, verse 16. I repeat, Matthew chapter 16, verse 16. Ngayon, ang susunod ay doon sa Acts chapter 2, verse 36. Mga Gawa, Kapitulo 2, doon sa ika-36 na talata. Ang susunod ay doon sa Mateo Kapitulo 22. Mateo Kapitulo 22, 41 hanggang 45. Matthew chapter 22 from verse 41 to verse 45. At ang susunod ay doon sa Juan Kapitulo 4:42. John chapter 4 verse 42. At doon sa Juan Kapitulo 20 verse 31. John chapter 20 verse 31. Siguro tama na muna itong mga ilang nabanggit kong bahagi ng banal na kasulatan, at from time to time habang ating inilalahad ang mga nakapaloob na katotohanan dito sa ating paksang ito sa ngayon sa banal na kasulatan, dadagdagan pa natin ng iba pang mga angkop na talata sa banal na kasulatan. Inyong mapapansin dito sa Mateo Kapitulo 16, ito ay
isang kumbaga ay tawirang yugto. It is a stage and at the same time a crossing on the earthly life and ministry of the Lord Jesus Christ. Ito ay isang yugto at tawiran sa buhay pangkalupaan nitong Diyos Anak na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon sa mga naunang kapitulo 1 hanggang kapitulo 15 ng Ebanghelyo ni San Mateo ay naihayag na kapag pakilala na ang Panginoong Jesucristo ng kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang pamumuhay at gawain dito sa panahon na kinapapalooban nitong Mateo Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 15. Kaya, gusto na ng Panginoong Jesucristo na magkaroon ng paglilinaw o pagtutuos doon sa kanyang mga alagad kung hanggang nasaan na ang antas ng kanilang kamalayan at pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. No, alam niyo ng Panginoong Jesucristo dahil sabi sa banal na kasulatan, alam niya ang lahat ng bagay. He knows all things. Pero kinakailangang kanyang harapin at tuusin yung mga tinuturuan niya kung nasaan na silang yugto ng pagkakilala sa kanya, sa makatuwid ay sa Panginoong Jesucristo. Kaya tinanong niya yun sa kanyang mga alagad, ano ba ang pagkakilala sa akin ng mga tao? Sino ba ako? Ngayon sumagot si Pedro o yung mga alagad at sinabi sa kanya na ay, ang pagkakilala sa iyo nung iba, ikaw ay isa sa mga propeta. Yan ang pagkakilala. Ikaw ay si Juan Bautista, ikaw ay si Jeremias. Isa ka sa mga propeta. Ngayon, yun yung kamalayan at pagkakilala sa kanya ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, pero kayo, ng kanyang tinutuos at tinutukoy yung kanyang mga alagad, lalo pa itong 12 na kanyang sinasanay, tinuturuan araw-araw at hinuhubog sa kanyang katuruan at sa kanyang katotohanan at kapahayagan. Kayo, sabi niya sa kanila, anong pagkakilala niyo sa akin? Sino ako? At si Pedro ay sumagot, Thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. O kung talagang sasali natin ito ng angkop na angkop sa panuntunang pambalarila, grammatical rules, buhat sa English o sa original sa Greek tungo sa Tagalog ay pag sinabing Thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya pinakaangkop na salin yan sa Tagalog, ikaw ang laging siyang tanging Kristo. Ikaw ang laging siyang tanging Kristo. Ang tanging anak ng Diyos. Maliwanag dito na ang nagtatanong at humihingi ng sagot kina Pedro do sa mga alagad niya ay si Jesus. Si Jesus. Anong pagkakilala niyo sa akin? Sabi ni Jesus. Sabi ni Pedro sa kanya, laging ikaw ang tanging Kristo na siyang tanging anak ng Diyos.
Ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, maligaya ka, blessed. Ang blessed, Makario sa Griego, ang ibig sabihin, hindi lang ang pinagpala, kundi pinaligaya ka. Pinaligaya. Pinaligaya ka. Pinasaya ka. Pedro, sapagkat ito'y hindi inihayag sa iyo ng laman at dugo. Yung expression na laman at dugo ay yon ay karaniwan ng patungkol sa tao. Ito'y hindi inihayag sa iyo ng tao, kundi ito'y inihayag sa iyo ng Ama. Ito'y kapahayagan sa iyo ng Ama na sumasalangit. Ngayon, kung paano naganap yung kapahayagan, siguro ay atin munang papansinin kung paano naganap yung kapahayagan ng Ama kay Pedro. Simpleng-simple lang yan. Naroon sa Colosas, o rather, sa Hebreo Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Sinasabi roon, ang Diyos na sa mga panahong nakaraan at sa iba't ibang kaparaanan ay nangusap sa mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta, ay sa mga huling araw na ito ay nangusap sa atin, ang kanyang pangungusap sa atin ay nasa kanyang anak. He has spoken to us in the Son. In these last days, He has spoken to us in the Son. Nangungusap siya sa atin, pero yung kanyang pangungusap sa atin ay nasa kanyang anak at sa pamamagitan ng anak. So, yung kapahayagan ng Ama sa mga alagad ni Jesus at sa sangkatauhan ay ang naghahatid noon, ang nagsisiwalat noon, ang nagtuturo noon, o ang nagpapahayag noon ay ang Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid, natuto si Pedro sa Panginoong Jesucristo. Nagkaroon siya ng tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo dahil na rin sa yung tinuturo at pinapahayag ng Panginoong Jesucristo, yun yung gusto ng Ama na ipahayag sa lahat. Excuse me. Ngayon, ito'y kung paano nagkaroon ng kapahayagan ng Ama kay Pedro. So, kumagitan ng pamamahayag at pangangaral at pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano itong pahayag na ito, itong revelation na ito, ng tungkol sa kung sino itong si Jesus. Pinag-uusapan dito ay who, hindi what. Dahil kung ang pag-uusapan ay what, kung pag-uusapan ay ano si Jesus, ang magiging tamang sagot doon Diyos, anak na nagkatawang tao. Dahil ang tinatanong doon sa kung ano ay yung whatness, the essence, the nature, the kind of being, ang katalagahan. Kung ang itatanong ano si Jesus? Si Jesus Diyos, anak na nagkatawang tao. Yan ang sagot na angkop at buo doon sa katanungang ano si Jesus. Pero, hindi naman ano si Jesus ang tanong. Ang tanong na gustong ipasagot ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ay sino si Jesus? Kilala nilang merong Jesus. Kausap nga sila Pero itong Jesus na ito, sino itong Jesus na ito? At ang tamang sagot doon sa tanong na yon ay ikaw ang tanging Mesiyas o Kristo. Ikaw ang laging tanging Kristo o Mesiyas na siyang tanging anak ng Diyos na buhay. Ito yung pagpapakilala, ito yung pagpapakilala kung sino si Jesus. And dito dalawa yung pagkapakilala o taguri sa Panginoong Jesucristo, designation. Una,
the Christ. Ikalawa, the Son of the living God. Dalawa yon. Ulitin natin. Ang una, the Christ. Pangalawa, the Son of the living God. Kung inyong mapupuna, dito sa sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ito ay bago napako sa krus ang katawang tao ng Panginoong Jesucristo. Bago nalibing sa libingan ni Jose ng Arimatea ng 3 araw ang kanyang katawan. Bago binuhay niyang muli yung kanyang katawang tao, buhat sa kamatayan. Bago naganap na lahat ito, ang maliwanag na sinasabi, kilala na kung sino siya. Siya yung hindi pa napapako sa krus yung kanyang pagkatao, hindi pa nagre-resurrect yung namatay niyang pagkatao, hindi pa niya binubuhay na maguli yung kanyang namatay na pagkatao dahil inihain niya sa kamatayan ng kanyang pagkatao. Sino naghain? Yung pagka-Diyos. Kaya siya Diyos, anak na nagkatawang tao Kaya nagkatawang tao, yung Diyos anak, parang mayroon siyang katawang tao na maihain sa kamatayan. Pangkatawan, pangako, panakop, pambayad sa singil sa kasalanan ng sanglibutan. At ang singil na parusa sa kasalanan ng sanglibutan ay kamatayan. Yung Diyos anak, may karapatan yun na kanyang katawanin, akuin, at ipagbayad ang sanglibutan dahil siya ang may-ari talaga ng buong sanglibutan. Kaya he has the right to represent all of his property to any party, whosoever or whatsoever. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, itong kanyang pagkakristo, meron ng umiiral na pagkakristo. Bago pa namatay yung kanyang pagkatao o hinihain niya sa kamatayan yung kanyang pagkatao at bago pa niya binuhay na muli yung kanyang pagkataong yon, dati na siyang Kristo. Ngayon, bakit ko pinatatanaw at isinasaksak sa inyong mga kamalayan at kaisipan itong ganitong katuruan? Dahil merong mga relihiyon at pananampalataya na nag-aangkin na sila ro'y iglesia ni Kristo. Pero sinisitas nila yung mga Gawa, Kapitulo 2:36 na pagkatapos daw lamang na mabuhay na muli yung pagkatao ni Kristo, sangayon daw doon sa mga Gawa, Kapitulo 2:36, ay noon lamang siya ginawa ng Diyos Ama na Panginoon at Kristo. Ang punto nila, si Jesucristo, ginawa lang yan ng Diyos Ama. Yan sabi nila. Yung kanyang pagka-Panginoon, yung kanyang pagka-Kristo, ginawa lang yan siya ng Diyos Ama. At ginawa lamang siya ng Diyos Ama na Panginoon at Kristo pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli doon sa kanyang katawang tao na lumasap ng kamatayan. Yun yung doktrina nung ayaw maniwala na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos anak na nagkatawang tao. Ngayon, kung papansinin niyo itong mga Gawa, Kapitulo 2:36, ay sinabi, ito'y naganap, totoo. Itong pangungusap na ito, itong pamamahayag ni Pedro, si Pedro pa naman yung nagsasabi rito, yung nangangaral dito Kinakasihan siya ng Espiritu Santo, pero itong mangangaral na kinakasihan dito ng Espiritu Santo sa mga Gawa, Kapitulo 2:36, ay si Apostol Pedro din. Si Apostol Pedro yung nagsasabi dito sa 2:36 ng mga Gawa na itong si Jesus ay ginawang Panginoon, o yung si Jesus na ipinako sa krus, yung Jesus na ipinako ninyo sa krus,
ay ginawang Panginoon at Kristo. O sasabihin naman ng mga relihiyon na ayaw maniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawan tao. Ayaw nilang paniwalaan yun. Sasabihin nila, okay ito muna, yung Jesus na napako sa krus, noon lamang pagkatapos ng mapako sa krus, saka ginawang Panginoon at Kristo. Hindi totoo yun. Hindi totoo na pagkatapos lang mapako sa krus, saka ginawang Panginoon at Kristo. Bakit? Sabihin, nakasulat yan dyan eh. Sa 2:36 ng mga gawa, nakasulat yan dyan eh. Siguro, ang hindi mo nauunawaan o hindi nila nauunawaan, yung ibig sabihin ng ginawa. Ano ba yung ibig sabihin doon ng ginawa? Yung bang ibig sabihin doon ng ginawa, katulad nung sinasabi sa Juan, Kapitulo 1:3. Dahil sa Juan 1:3 at sa Juan 1:10, ganito sinasabi. Tingnan mo mabuti, Juan 1:3 at Juan 1:10. Ang sabi ron, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay walang ginawa na magagawa. Ay sino yung tinutukoy dito na siya at niya? Yung ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Sino yung niya doon? At kung wala siya, sino yung siya doon? Ay walang ginawa na magagawa. Sino yun? Yun yung verbo o logos o salita na uring Diyos. Juan 1:1. Pero itong salita na uring Diyos na ito, uring Diyos, kung uring Diyos di talagang Diyos. Dahil kung ikaw uring tao ka, di talagang tao ka. Kung yung kalabaw uring hayop, di talagang hayop yun. Kung itong verbo o logos o salitang ito, uring Diyos, hindi talagang Diyos yun. Itong talagang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Sangayon sa Juan 1:1 at Juan 1:14. At yung nagkatawang taong yon ay yung ang kaluwalhatian ay kaluwalhatian niyong tanging anak na kauri ng Ama. Ang Ama ay uring Diyos. So, ang uri ng anak ay uring Diyos. Sa makatwid yun ng Diyos anak. Dahil yung Ama na uring Diyos, Diyos Ama. Yung anak na uring Diyos, Diyos anak. Yun ang, walang iba yun, kundi ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang pinupuntuhan lang natin dito, yung salitang ginawa. Sabi rin kung wala siya, kung wala ang Panginoong Hesukristo, walang ginawa na magagawa. Sapagkat siya ang gumawa ng lahat. Kung siya ang gumawa ng lahat, di ba balik ka ngayon doon sa 2:36 ng mga gawa, di siya rin ang gumawa ng kanyang pagka-Panginoon at pagka-Kristo. Kung lahat ng ginawa ay siya ang gumawa. Ano mangyayari sa iyo ngayon? Di mangyayari sa iyo noon yung tinutukoy palang Diyos doon sa mga gawa, Kapitulo 2:36, ang Panginoong Kristo rin. Bagamat, hindi yon ang aking paniniwala. Ang aking paniniwala, tinutukoy na Diyos doon sa mga gawa, 2:36, ay ang Diyos Ama. Kaya lamang, yung salita roon na ginawa, hindi katumbas nung pagkakalalang, yung pagkakasaayos sa buong sanglibutan, na walang gumawa niyan, kundi ang Diyos anak na si Jesucristo. Yung sinasabing ginawa, doon sa mga gawa, Kapitulo 2:36, ang katuturan noon ay pinatunayan, itinanghal, ipinroklama. Yun ay pagpuproklama, pagtatanghal. Kung halimbawa, ang isang
tao ay inihalal na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, siya ay ipinuproklama, halimbawa, ng Chief Justice ng Supreme Court na Pangulo ng Pilipinas. So, ginawa siya na Pangulo, pinuklama siya na Pangulo ng Pilipinas nitong Chief Justice ng Supreme Court. Pero, yung pagkakagawa sa kanyang iyon, hindi ang ibig sabihin siya'y ginawang tao, siya'y ginawang siya yung naghalal, yung nag-iisa na Chief Justice ng Supreme Court. Hindi. Yun ay isang formal na proklamasyon. Yun ang ibig sabihin. So, itong pagkakaproklama na formal kay Jesus, bilang si Jesus ang Panginoon at ang Kristo, ay ang nagproklama niyan ang Diyos Ama. Ngayon, sasabihin, pero nang iproklame, nung ipako sa krus yung crucified the crucified Jesus. Hindi mo nga nauunawaan kung ano yung perspective ng uring Diyos Kung ano yung tanaw sa lahat ng uring Diyos. Bakit? Dahil sa tanaw ng uring Diyos Ama, uring Diyos Anak, at uring Diyos Espiritu Santo, sang-ayon sa Revelation chapter 13, verse 8, Apokalipsis Kapitulo 13:8, ang Panginoong Jesucristo ay pinatay na. Naghain na ng kanyang buhay sa kamatayan. Paano magaganap yun? Sa krus hindi ba naganap yun? Pero sabi, the Lamb was slain before the foundation of the world. Ang kordero ay pinatay bago pa itinatag ang sanglibutan. Ang pagkakapatay sa kordero ay sa pamagitan ng pagpapako sa krus. So, yung pagpapako sa krus, as far as the God-kind is concerned, kung tutuusin nitong uring Diyos, nahain na yung buhay ng Diyos Anak na nagkatawang tao, yung kanyang pagkatao, nahain na at inilagay na sa pinako na sa krus, bago pa itinatag ang sanglibutan. Dahil sa sandali na doon sa pagkakataon na nagdesisyon, nagpasya yung Diyos Anak na siya yung manunungkulan bilang siyang tagapagligtas at manunubos ng sanglibutan buhat sa kasalanan at sa kamatayan at sa kapahamakan. Noon pa man, kahit hindi pa nilalalang ng Diyos Anak ang sanglibutan, ay it is as good as done. Sa kanilang kasunduan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, it is already a done deal. Ganap na yun sa kanila. It is as good as done. Dahil sa kanila, maliwanag yung Roma Kapitulo 4:17 na na itong Diyos ni Abraham, ang Panginoong Jesucristo ay bumubuhay sa patay at tinatawag yung wala pa na meron na. The God of Abraham is the God who makes alive the dead and calls the things that be not as though they were. Kaya naman doon sa Isaiah Kapitulo 46:10, yung Panginoong Diyos na nangungusap doon kay Isaias, walang iba kundi ang Panginoong Diyos Anak na si Jesucristo. Ang sabi niya, idinideklaran niya ang lahat, hanggang sa kaganapan, dinideklara niya ang kaganapan ng lahat buhat pa man sa kauna-unahan, declaring the end, not the termination, not the scatos, but the telos, the completion of everything. Ipinapahayag niya, dinideklara niya ang kaganapan ng lahat buhat pa man sa kauna-unahan. Alam niya ang lahat,
Alam niya ang lahat ng kanyang mga gawa bago pa itinatag ang sanglibutan. Doon pa man sa kawalang hanggan. No? He knows all His works from eternity. Mga gawa. Kapitulo 15, 18. Ulitin ko yun. Mga gawa. Kapitulo 15, 18. Sa original, sa wikang Griego, ang talatang ito, ang sinasabi, God knows His works from, all of His works from eternity. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa, buhat pa doon sa kawalang hanggan. Eh, Panginoong Jesucristo ay Diyos eh. Kaya alam na niya yung kanyang mga gawa at desidido na siya sa kanyang mga gawa. Kasama na yung pagkakatawang tao at paghahain sa kanyang katawang tao sa kamatayan. Doon sa krus. No? Doon pa man sa kawalang hanggan. Desidido na, determinado na siya ron. At dahil ganun siya kadesidido, it is as good as done. So, kailan naganap yung pagdideklara, pagpuproklama ng Ama na itong si Jesus ay Panginoon at Kristo? Kailan naganap yan? Bago pa itinatag ang sanglibutan. Saan may pruweba na ganyan sa Biblia? Buksan mo yung iyong Biblia. Sa Hebreo Kapitulo 1, buhat sa 8 talata hanggang sa 12 talata. Ulitin natin, Hebreo Kapitulo 1, buhat sa 8 talata hanggang do sa 12 talata. Ang sinasabi riyan, but concerning the Son, He said, Thy throne, O God, is forever and ever. And the scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hatest iniquity and lovest righteousness. Therefore God, thy God, has anointed thee with the oil of gladness. And thou, O Lord, from the beginning has laid the foundation of the world. Tuloy na ninyo hanggang doon sa verse 12. Ang punto ko lamang, bago pa nilalang ang sanglibutan, yung Diyos Ama ay kanya nang nilangisan yung anak na uring Diyos. Kanyang nilangisan. Pagka anointed with the oil of gladness, yung langis na mantika ng katas ng ng bungang kahoy, o langis na mantika na katas ng ng katawan ng mga hayop. Bago pa nga nilalang ang sanlibutan nun eh. So yung langis na tinutukoy doon ay figurative or metaphorical oil. Ano yung pahalintulad sa langis na yon? Sa Biblia, ang inihahalintulad sa langis ay ang Espiritu Santo. Kaya, yung paglalangis sa anak na uring Diyos at ang naglangis sa kanya ay ang Ama, ang Diyos Ama, ang inilangis sa kanya ay ang Espiritu Santo. Isinapi sa kanya. Dahil pagka nilalangisan ka isinasapi sa iyo, sa iyong katawan, sa iyong sarili, iyong langis, binabalatay sa iyong balat. Sa iyong figura, binabalatay iyong langis. Parang langis na binabalatay o sinasapi ng Diyos Ama, yung Diyos, Espiritu Santo, doon sa Diyos Anak na si Jesucristo. Ito yung ibig sabihin nitong Hebreo Kapitulo 1, 8 hanggang 9. At yan naganap bago nilalang ang sanglibutan. At yan ganap sa larangang walang hanggan. Bakit sa larangang walang hanggan ganap yan? Dahil doon sa Juan Kapitulo 3, 34. Inuulit yun. Juan Kapitulo 3, 34. Ang Espiritu, tinutukoy Espiritu Santo, ay ipinagkaloob ng Ama sa anak ng walang sukdulan. Measureless Walang sukdulan.
Walang sukdulan. Pagka sinabing walang sukdulan, walang hanggan. Binigay ng walang hanggang pagkakapagbigay. Sino ang pinagbigyan? Ang Diyos Anak. Sino ang nagbigay? Ang Diyos Ama. Ano ang ibinigay? Ang Espiritu Santo. Paano pagkakapagbigay? Sa larangang walang hanggan. Sa larangang walang hanggan, meron ng larangang walang hanggan bago pa natatag o bago pa nilalang ng Diyos Anak yung sanglibutan. Kaya, yung Diyos Anak na si Jesucristo ay Kristo na. Pinagkalooban na. No? Pinasapian na ng Diyos Ama sa Diyos Espiritu Santo. Doon pa man sa kawalang hanggan, sa larangang walang hanggan. In the infinite realm, hindi lamang sa finite realm of space and time or of the universe, of all creation. No. In the infinite dimension or realm. Because the Holy Spirit was given by the Father to the Son, no, without measure, infinitely. So it was accomplished, it was realized, no? In the infinite realm, doon sa larangang walang hanggan. Una yung larangang walang hanggan kaysa roon sa sanglibutang may hanggan na nilalanglang naman. O kaya, yung anak ay Kristo na, doon pa man sa walang hanggan. Pinasapian na sa Espiritu Santo, itong Diyos Anak, pinasapian na ng Diyos Ama sa Espiritu Santo, doon pa man sa kawalang hanggan. Bago pa nilalang ng Diyos Anak ang sanglibutan. Kaya nga, yun ang ibig sabihin, ipinroklama. Itong Hebreo Kapitulo 1, buhat sa 8 hanggang doon sa 12, yan ay proklamasyon ng Diyos Ama. Yun ay pagpapahayag ng Diyos Ama na yung anak ay ganito. Ano yung anak? Yung anak ay Diyos na nakaluklok sa luklukan, trono, o kapangyarihang maghari na forever and ever, walang hanggan. At siya, itong anak ay pinasapian na, no? Pinalakipan na ng pagkasi ng Diyos Espiritu Santo sa larangang walang hanggan. O ito'y hindi noong napako lang sa krus o kaya ay noong buhay lang muli yung kanyang katawang tao. Doon pa man sa larangang walang hanggan. Kaya, bago pa ipinapako ng Panginoong Jesucristo yung kanyang katawang tao sa krus, doon sa Mateo Kapitulo 16, tinanggap niya yung pagkapakilala sa kanya. Pagkilala sa kanya ni Pedro at ng mga alagad na, Thou art the Christ. Ikaw ang tanging siyang laging, o ikaw ang laging tanging Kristo. Thou art. You are. You are. Ikaw ang laging tanging Kristo. Yun ang grammatical sense nito. You are. Laging ikaw ang tanging Kristo. Dahil, doon pa man sa kawalang hanggan, si Jesus ay Kristo na, kaya siya laging Kristo. Bukod sa Hebreo Kapitulo 1:8 hanggang doon sa 12. Dahil doon sa hanggang doon sa 12, doon sa 8:9, Kristo, napahira ng langis ng kagalakan. Na yun ay simbolo sa gisag ng Espiritu Santo. Doon sa sa 10 hanggang sa 12, siya yung Panginoon na gumawa, lumalang sa lahat ng bagay, nagtatag ng sangkalupaan at nagladlad ng sangkalangitan sa kapangyarihan ng gawa ng kanyang kamay. Kaya siya Panginoon ng lahat. Nagdeklara ng ganon patungkol sa anak ay itong Diyos Ama. Pero ang ipinoproklama na Kristo at Panginoon ay ang Diyos Anak doon sa larangan na walang hanggan bago pa itinatag ang sanglibutan. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya yung grammar noong panuntunang pambalarila, grammatical rule, dito sa Mateo Kapitulo 16 na you are the Christ. Ikaw ay siyang laging tanging Kristo.
ang tanging anak ng Diyos. Yung tanging anak ng Diyos, yun ang laging Kristo. Kailan ba naging anak ng Diyos ang Panginoong Jesucristo? Ang Panginoong Jesucristo, kailan naging anak ng Diyos? O kailan siya naging Diyos anak? Bago pa nilalang ang sanlibutan, siya yung anak na Diyos. Hebreo Kapitulo 1:8. Maliwanag yun Dahil doon sa Isaiah 9:6, ang sinasabi ron, for unto us a child is born. Unto us a son is given. Ang ibinigay sa atin, sa sanglibutan, ay yung anak Anong anak yung ibinigay? John 3:16. For God so loved the world that He gave what? What did He give? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth into Him should not perish, but have eternal life. Itong 1:3:16, kung iyong kukunin yan sa original, sa wikang Griego, napakalinaw. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Ama o ng Diyos Ama, ang tinutukoy na Diyos dyan, Diyos Ama, sa sanglibutan, na Kanyang ibinigay ang sabi sa Tagalog ang Kanyang bugtong na anak. Ano ba yung ibig sabihin ng bugtong na anak sa Griego? Monogenes Hios. Yung tanging anak na kauri. Yung tanging anak na kauri niya. Yung tanging anak na kauri niya. Kaninong kauri? Kauri ng Diyos. Kung yung anak ay kauri ng Diyos, yung Diyos ay uri. Yung anak ay uring Diyos. So, yan ang Diyos anak. Yung anak na uring Diyos, yan ang Diyos anak. At yan ang Panginoong Jesucristo. Ang nirigalo sa atin, yung anak na kauri na Kailan naging kauri yun? Doon pa man sa kawalang hanggan, kauri na Doon pa man sa kawalang hanggang kauri na. Paano yung magiging kauri kung hindi sila magkatumbas, magkasama doon sa kawalang hanggan? Hindi na magkauri yan. Dahil kung yung Ama, uring Diyos na nasa larangang walang hanggan, at ito palang anak uring Diyos pero wala sa larangang walang hanggan, di nasa larangang may hanggan. Di hindi na sila magkauri. Magkaiba sila ng antas ng pagka-Diyos Hindi na sila magkauri. Hindi na isang uring Diyos yan. Meron ng Diyos na nasa larangang walang hanggan at merong Diyos na panglarangang may hanggan lamang. Di lalabasan yan, Diyos-Diyosan lang dahil contrary to definition. Dahil kung Diyos, kinakailangan nasa walang hanggan yan Walang hanggan, eternal. Pagkatapos, ito palang anak hindi naman pala eternal. Di magkaiba ng antas. Hindi na magkauri. Pero sinasabi, ang ibinigay sa atin, John 3:16, ang ibinigay sa sanglibutan na anak, ay yung anak na kauri nung Ama yung anak na kauri ng Ama, palibasa yung Ama, uring Diyos, magkaantas sila ng uring Diyos. Kaya, Diyos anak. Kailan siya naging Diyos anak? Doon pa man sa kawalang hanggan, dati na. At palagi, hindi kailanman nagpanimula yung kanyang pagkauring Diyos dahil walang hanggan yung kanyang pagkauring Diyos. Kaya sabi, sa Hebreo Kapitulo 13:8, Jesus Christ is the same, not only yesterday, not only today, but forever. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpasawalang hanggan. Yung iba inilalagay lang sa may hanggan, sasabi kahapon, ngayon, bukas. Yan larangang pang merong hanggan, larangang pang sanlibutan niyang kahapon, ngayon, bukas. Hindi, labas ito sakop nito yung may hanggan dahil kahapon at ngayon, di sakop ang may hanggan. Kahapon at ngayon, sakop ang may hanggan. Tuwing magnangayon, sakop niya yung ngayon Yung yesterday, today, every today, is part of the domain of the Lord Jesus Christ.
not only the yesterdays, but all of the todays, no, are all parts of the domain of the Lord Jesus Christ. But this does not stop in this finite domain, because He is the same not only yesterday or today, He is the same forever. And that is the infinite realm, the infinite dimension, the infinite domain. Ang Panginoong Hesukristo sumasakop yan. Sa kanyang pagka-Hesukristo, Hesukristo siya hindi lamang sa nakaraan o sa kasalukuyan o sa darating. No, hindi lang sa darating, kundi magpasawalang hanggan. Hesukristo siya hanggang sa kawalang hanggan. Pagkakawalang hanggan, infinite yan Meron na siyang pagka-Kristo, pagka-Hesukristo, bago nilalang ang sanlibutan, at nung nilalalang niya ang sanlibutan, at pagkatapos niyang malalang ang sanlibutan, taglay-taglay pa rin niya ang kanyang sarili bilang siya ang Hesukristo. Yun ang ibig sabihin nito. Not only yesterday and today, but forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Tingnan mo yung yung kumbaga sa logic or sa grammar, yung universe of discourse, yung domain na sakop niya, yung larangan na sakop niya, hindi lamang pang buong sanglibutan, yesterday and today, pambuong sanglibutan niya, kundi dahil yung tomorrow, hindi pa dumarating yon, hindi pa dumarating yung future, no? Ang umiiral ay yesterday, umiiral na, nakaraos na, at yung today, yun yung umiiral. Yun yung ating sanglibutan. Pero yung future, yung darating, darating pa, hindi wala pa. Pero humigit lumakdaw pa, humigit pa, umaibayo pa doon sa tomorrow or the future. Dahil ang sinaklaw forever Hindi yesterday, today, and tomorrow. Kung ang nakalagay doon tomorrow, ano yan? Within the limits of space and time universe. Pero it went beyond the limits of space and time universe, yung kanyang domain ng pagka-Hesukristo, dahil yung larangang sakop at iniiralan ng kanyang pagka-Hesukristo, hindi lang pang nakaraan at pang kasalukuyan at pang kinabukasan, kundi pang walang hanggan. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siguro tama na itong aking pinagdidiin ng puntong ito, na yung sinasabi sa mga Gawa Kapitulo 2, 36, na si ginawang Kristo, yun yung pagpuproklama ng Diyos Ama na talagang angkop dito sa Diyos Anak, angkop sa Kanya na siya yung itong Panginoon at Kristo. Angkop sa Kanya yun. Yun ang ibig sabihin dito. Pero, kaya angkop sa Kanya dahil dati na siyang ganun, doon pa man sa larangang walang hanggan. Ngayon, ito yung gusto ko munang linawin sa inyo tungkol sa pagka-Kristo o pagka-Mesiyas nitong si Jesus. At bilang siya'y Mesiyas, na kaangkop yan, kalakip yan, no? Kaakibat yan nung siya'y the Son of the Living God. Na siya yung tanging anak. Yung definite article na THE, the Son of the Living God. Ang tanging anak ng laging buhay na Diyos. Ngayon, ano nga yung pagkatanging anak niya? Yung pagiging unique. Saan? Ano yung pagkatanging anak niya? Ang pagkatanging anak niya, doon sa katotohanan at katunayan na siya yung nag-iisa na anak na kauri ng Diyos Ama. Yun yung kanyang pagkatanging anak. Si Jesus ay Kristo, tanging Kristo, wala nang ibang Kristo, wala nang ibang anointed, na tanging anak ng laging buhay na Diyos, kundi itong si Jesus. Wala nang ibang Mesiyas
pinahiran, sinapian ng Espiritu Santo na tanging anak, tanging laging anak ng laging buhay na Diyos. Wala nang gayon, kundi itong si Jesus. Yun yung tinuturo sa banal na kasulatan. Ngayon, itong kanyang pagkatanging anak, sa naroon, paano yung kanyang pagkatanging anak? Ang kanyang pagkatanging anak, sanhi ng kanyang pagkakauri. Siya'y kauri. Siya yung anak na kauri ng Diyos Ama. Ay yung Diyos Ama, uring Diyos. Kaya, si Jesus, yung anak na kauri ng Ama, siya yung anak na uring Diyos. Yon ang kanyang pagkatanging anak. Ngayon, tingnan mo. Ang mga anghel, tinatawag na yung mga holy angels, mga banal na anghel, tinatawag na sons of God sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Pero, hindi sila tanging kauri na mga anak ng Diyos. Dahil sila yung mga nilalang lamang, may hanggan sila . May hanggan yung mga anghel na tinatawag na sons of God sa Old Testament. Sa Book of Job. Ngayon, si Adan, tinawag ding son of God. No? Pero si Adan, nilalang lang yan ng Panginoong Jesucristo . Ginawa yan . Kinapal yan ng Panginoong Jesucristo . Hindi yan kauri ng Diyos Ama. Dahil itong si Adan, uring nilalang. Uring may hanggan. So, bagamat siya tinatawag na anak ng Diyos, kaya siya tinawag na anak ng Diyos dahil ang gumawa sa kanya at ang nagbigay sa kanya ng karapatan na maging anak ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat yung pagkatao ni Adan ay inihulma sa Panginoong Jesucristo. Iwinangis, itinulad sa Panginoong Jesucristo. Ikinukomporme sa Panginoong Jesucristo. Siyempre, kung ikaw ba'y mahulma kung nakabadha ang buhay mo, badha ng Diyos anak, pero hindi ka Diyos anak. Ikaw ay anak ng Diyos bilang nilalang ng Panginoong Jesucristo na binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan lang na bigay. Hindi ka uri. No? It is a conferred right. No? To become a son of God. Pero iba naman yung inherent essence. No? Inherent essence to be a son, the only son who is of the same essence, of the same kind with God the Father. Siguro malinaw na yon sa atin. Ngayon, pangatlong punto dito, ang Panginoong Jesucristo, itong si Jesus ay ang Mesiyas, ang Kristo, tanging laging Kristo na tanging siyang laging anak, laging tanging anak ng laging buhay na Diyos. Yun yung dalawang points, no? The Christ and the Son of the living God. Always the Christ and always the Son of the living God. Kaya talagang merong Diyos Ama, merong Diyos Anak. At meron ding Diyos Espiritu Santo. Ay hindi tama yung mga paniniwala ng oneness. Si Jesus daw ang Diyos Ama, si Jesus din daw ang Diyos Anak, si Jesus din daw ang Diyos Espiritu Santo. Yan ay doktrina ng dyablo. Yan ay maling doktrina dahil may bukod na sarili ang Diyos Ama, may bukod na sarili ang Diyos Anak, may bukod na sarili ang Diyos Espiritu Santo. May kanya-kanya silang sarili, kaya sila isang pamilya. Ang banal na pamilya, ang banal na pamilya ng Ama na uring Diyos, banal na pamilya ng Ama na uring Diyos, Anak na uring Diyos, at Espiritu Santo na uring Diyos. Ngayon, itong si Jesus na Kristo, ano ang kanyang tungkulin? Maraming tungkulin, pero
Isa na lamang muna ang ating babanggitin ngayon dahil wala na tayong panahon. Doon sa Juan Kapitulo 4:42 at unang Juan Kapitulo 4:14, ang tungkulin niya ay siya ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan. Wala nang ibang tagapagligtas ng sanglibutan. May mga nagtuturo diyan na sa Biblia raw maraming mga tagapagligtas, at sasabihin pa yung mga judges tagapagligtas, si Moises tagapagligtas, para bang nililito ang mga tao. Yung mga sinasabing the judges, yung mga hukom tagapagligtas, deliverer yun, no? Pero yun yung mga deliverer na kasangkapan lang ng Panginoong Jesucristo, kamukha ni Moises. Si Moises ay alipin, kasangkapan ng Panginoong Jesucristo. Pero si Moises o yung mga hukom, the judges, kamukha ni Gideon, kamukha ni Samson, at nung iba pa, doon sa aklat ng mga hukom, hindi sila ang tagapagligtas ng sanglibutan. Dahil maliwanag din na yung Kristo, the Christ, is the Savior of the world. Tanging ang Kristo, ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan. Wala nang ibang tagapagligtas ng sanglibutan kundi ang Panginoong Jesucristo. Hindi ang Diyos Ama, hindi ang Diyos Espiritu Santo, hindi ang mga anghel, hindi ang mga santo, hindi ang mga santa. Kahit sinong karakter sa Biblia, hindi the Savior of the world. Tanging ang Panginoong Jesucristo ang kaligtasan o tagapagligtas ng sanglibutan. At ang sanglibutan magkakaroon lamang ng kaligtasan sa Panginoong Jesucristo kung ilalagay ng nilalang ang kanyang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yon ang punto dito natin. Na ang sinuman sa mga nilalang, lalo pa sa mga tao, talagang magkakatotoo sa iyo ng Panginoong Jesucristo ang tanging tagapagligtas ng sanglibutan, at yan ay matatamasa mo ang kanyang pagliligtas kung ang buong buhay mo ay iyong ilalagay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, kung ididiboto mo ang iyong buong buhay sa Panginoong Jesucristo. Juan Kapitulo 20:31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you might have life in His name. Subalit ang lahat ng mga ito'y nasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ang tanging Mesiyas, na siyang tanging anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay na nasa kanyang pangalan. Tingnan mo, para magkaroon ka ng buhay, suwe, ayonyos ito, buhay na walang hanggan, kinakailangan ang lahat sa buhay mo, lahat sa iyo, ilagay mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung inilalagay mo ang iyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, siya ang pinagmimiari mo sa iyong lahat. At siya ang pinaghahari mo sa iyong lahat. At siya ang pinauukupa mo sa iyong lahat. Sa makatuwid, idinidiboto mo ang iyong lahat kay Jesus na Mesiyas. At tunay na siya ang iyong tagapagligtas. At tunay na siya ang iyong magiging kaligtasan. At tunay na sa Kanya ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung idinidiboto mo ng todo at permanente at diretso sa Panginoong Jesucristo ang iyong lahat. Kung yan ang iyong pasya, ay magkasama tayong manalangin ng dalangin ito. O Panginoong Jesucristo, salamat po sapagkat tunay na sa aming pagdidiboto ng aming lahat sa iyo, ay ikaw ang siya na naming tagapagligtas. Ikaw na po ang siya naming kaligtasan sa kapahamakan at kasamahan at kasawian ng sanglibutan ito. At sa iyo'y meron na kaming buhay at kaluwalhatiang walang hanggan. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, idinidiboto namin ang aming lahat sa iyo. Amen. 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 And we know that the Son of God has come and has given us understanding,
in order that we might know him who is true, and we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life.